Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat, and for our second reading of the day, tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Ito na po, gagamit po tayo ngayon ng Black Lover Oracle. Tingnan po natin kung ano po ang makikita ngayon natin dito sa ating second reading of the day. But I hope na napanood nyo na po yung ating first reading of the day. Ayan, tingnan po natin ngayon kung ano naman ang makikita natin. So, tingnan po natin ngayon kung ano naman po ang makikita natin po sa ating second reading of the day. So, ayan, tingnan po natin ngayon kung ano po ang makikita natin ngayon for our second reading of the day. Okay. You are too nice. I don't deserve your kindness, no? May mga times po na nalulungkot din ito. May mga times din po na itong taong to ay nakukonsensya. May mga times po na itong taong to ay nahimasmasan. May mga times po na alam niya sa sarili niya na siya ang nagkasala. Though kahit na mataas po ang pride nito, alam niya po sa sarili niya na siya po ang may kasalanan sa inyo, no? Marami pong painful memories na naibigay itong taong to sa iyo, no? Sa dami po ng magagandang bagay na nagawa mo sa kanya, pero ang ipinalit niya daw po sa iyo ay painful memories, no? Ang sabi nga po dito, no, talagang napakasaklap daw po ng mga nangyari, no, at naibigay niya sa yung mga alaala, no. Hindi niya man po ginusto, pero hindi naman din kasi masasabing hindi niya ginusto dahil gumawa siya ng isang bagay na makakasakit sa iyo. Though ikaw pa po ang sinisisi na you've triggered me, ikaw daw ang nag-umpisa or ikaw daw ang may kasalanan. Bakit daw niya nagawa ito sa iyo? Ay di wow, no? Ikaw pa ngayon ang may kasalanan. No? Parang itong taong to talagang parang hirap po siyang umamin na meron siyang kasalanan. Parang hirap po siyang umamin na sa kanya lahat ng galing ang lahat ng ito, no? Sabi niya nga, life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your light. Namimiss ka naman talaga ng taong ito. It's just that mataas po talaga ang pride nito, no? Hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin. Hindi niya po alam kung hanggang saan po siya, no? Pero talagang malungkot po ang taong ito at hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin. Sabi niya nga, I don't know who I am anymore. Hindi niya po alam kung sino na ba talaga siya, kung ano na ba talaga siya, kung bakit niya nagawa sa iyo ang mga bagay na to. Minsan nagtataka din siya na masaya naman kayo, okay naman kayo, pero bakit daw nagawa niya ito lahat sa iyo? Hindi ka din po mawala-wala sa isip ng tao ngayon na to, no? I can't stop thinking about you. Hindi rin po siya makawala sa alaala mo o hindi rin siya makawala na maisip ka po niya, no? Sa totoo lang po, ikaw ay naiisip niya at talagang naguguluhan po siya sa mga nangyayari ngayon sa kanya. Sabi niya nga, I can't come to you right now. Hindi lang daw po siya makapunta sa iyo, pero sa totoo lang po ay gustong-gusto niya rin pong lumapit sa iyo, gustong-gusto niya rin pong makipag-usap sa iyo, pero ayan po, no, hindi niya po kaya, no, na makalapit sa iyo. Maybe because of too much pride, hindi niya rin po masabi sa iyo what is the truth, no? Parang wala po siyang lakas ng loob sabihin sa iyo ano po yung mga totoo, no? Ano po yung mga katotohanan dito, no? Hindi niya po alam. And sabi niya, gusto niya man aminin sa'yo, pero sabi niya, I don't know where to start. Hindi niya rin po alam kung saan siya magsisimula lumapit sa'yo. Hindi niya po alam kung papaano o saan. I can't promise you anything. Sabi niya,
hindi siya makapag-promise sa'yo na kahit na ano. So, hindi rin siya makalapit sa'yo kasi parang useless. Wala naman din siyang maipapangako sa'yo. Kahit isip siya ng isip sa'yo, kung wala naman din siyang maipapangako sa'yo, hindi niya rin alam saan siya magsisimula. So, ito yung mga reason bakit hindi siya makalapit sa'yo. Ito yung mga bagay na, o rason niya, bakit hindi siya makalapit sa'yo. Kasi wala pa siyang maipangako, pero takot din siyang tuluyang kang umayaw sa kanya, tuluyang kang tumalikod din sa kanya. Parang ang pakiramdam niya, siya lang ang pwedeng tumalikod sa'yo, pero ikaw hindi ka pwedeng tumalikod sa kanya, which is really, really, really unfair, 'di ba? Ayan ang pakiramdam niya, hindi rin po siya makamake ng desisyon, ano? Parang sa kanya, hindi niya magawa ng desisyon ang lahat ng bagay, no? Nahihirapan po siya. And to tell you honestly, hindi niya rin po alam bakit daw ganyan ang pakiramdam niya, bakit siya nahihirapan. And sa totoo lang, namimiss ka din po niya talaga, no? Parang, walang araw naman na hindi kanya inisip, pero I can talk to you right now. Parang hindi siya makalapit sa'yo, hindi kanya makausap because of too much pride and ego na wala rin siyang maipangako sa'yo. Hindi rin niya alam ano bang ipapangako niya sa'yo, anong sasabihin niya sa'yo. Alam naman niya sa sarili niya na hindi basta-basta yung pinagdaanan nyo, no? Kaya siya talagang dinadaan niya ng sa pag-iisip niya, no? Pero kung puso ang dadali nito, kung puso pa rin ang paiirali nito, matatalo siya, no? Kaya takot po talaga ito sa rejection, ano? I'm scared of rejection. Ito yung mga pakiramdam niya, bakit hindi siya makalapit sa'yo. Ito yung mga pakiramdam niya, bakit hindi niya makuhang humingi ng tawad sa'yo. Kasi takot siyang ma-reject dahil alam niya po na, alam niya po kung gaano ka nasaktan, alam niya po kung gaano yung impact sa'yo ng ginawa niya, alam niya po lahat yan, kaya natatakot siya. At alam niya po ang mga bagay na yan ay hindi po madaling makalimutan at mapatawad. Ano? Emotions overwhelm me. Sabi niya, talagang araw-araw sa ginawa ng Diyos, ito po ay aligaga, ito po ay balisa, ito po ay hindi nakakatulog. No? So kung may mga araw na hindi mo naiintindihan bakit hindi ka nakakatulog o gising ka kaagad, it is because hindi ka po niya nakakalimutan, palagi ka po niyang iniisip, no? And sabi niya nga, kung mababalik niya lang daw lahat, i-handle niya kayo ng iba, no? Mas iingatan kanya, mas baka hindi niya na ulitin yung mga ginawa niya. Pero dahil sa nagawa na niya ang mga ito, takot siyang lumapit sa iyo, sa totoo lang. Pinalabas niya kasi na ikaw pa yung nanakit sa kanya, they have hurt me, no? Ikaw pa raw yung nanakit sa kanya, no? Ikaw pa daw yung may kasalanan, ikaw pa yung nag-trigger sa kanya, no? And sabi niya, baka hindi ka na rin niya kayang mapasaya dahil sa lahat ng ginawa niya sa'yo, baka hindi mo na rin daw kayang sumaya na siya yung kasama mo. Marami itong pag-a-assume, no? Nakakapagod. Ang dami niyang pag-a-assume, hindi na lang lumapit, no? At kung humingi ng tawad, ngayon kung i-reject mo siya, kasalanan niya yun. Pero at least, kahit papano, luluwag yung pakiramdam niya, knowing na nakahingi siya ng tawad sa'yo. Ang masakla po kasi, hindi po kaya ng ego niya at pride niya na nare-reject siya. No, ngayon ang pakiramdam niya sa iyo, medyo matigas ka na rin eh. No, medyo matigas ka na rin eh. And sabi niya, these feelings are eating me alive. Talagang sabi sa inyo, araw-araw hindi niya rin po kinakaya na ganyan po ang pakiramdam niya, no? Naguguluhan siya, magulo ang pakiramdam niya. And nilet go ka niya kasi gusto niyang hanapin din yung sarili niya na ano ba talagang gusto niya sa life, no? Bakit hindi siya laging kontento? Bakit lagi siyang may hinahanap? Bakit hindi niya alam kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya, no? And sad to say, hinohold lang po nito yung totoong pakiramdam niya sa'yo o yung totoong feelings niya sa'yo because nahihirapan po siya dahil sa kanyang, sa taas ng talaga ng pride and ego nito, nahihirapan po siyang aminin kung ano man po ang kanyang gusto. No? I feel lonely. Siya may kasalanan niya. Bakit siya nalulungkot? Siya rin naman po ang nagpapalungkot sa sarili niya eh. Wala namang ibang sisisihin kung hindi siya. Siya rin po ang nagpapalungkot sa sarili niya and ang dami-dami niya pong drama instead of
asking for forgiveness instead of saying sorry for hurting you, sorry sa lahat, pero anong ginagawa niya? Talagang, ayan, ganyan at ganyan pa rin, no? And ang buhay nito ay nasa mess right now. Sobrang gulo. Sobrang gulo ng buhay niya at hindi ka pa rin naman niya ma-let go, no? Totally, lagi ka niya naiisip kaya hindi ka nakakatulog, hindi ka po maayos, no, sa gabi, hindi ka makatulog, aligaga ka most of the time, parang pakiramdam mo ang lungkot. Ngayon ngang Holy Week, feeling mo ang lungkot. Pero it is because of his or her energy. Energy niya na po ito. And this is not about your energy anymore. This is about the person's energy and not your energy. No? Maniwala po kayo kasi I am an energy master. Ramdam ko po sa tarot cards, sa energy niya, no? Ramdam na ramdam ko po yung aura niya sa totoo lang. And yun po yung hindi niya makuha sa kanyang sa sarili niya, no? Sabi niya, ayan, no, I cry at night. Talagang sa gabi siya, hindi literal na umiiyak, pwedeng lungkot na lungkot, or dun sa gabi niya, naiisip yung feeling alone, feeling lonely, feeling so miserable, feeling yung buhay niya ay talagang walang direksyon, masakit, masaklap. And kasalanan niya po yan eh. Anong pakiramdam niya? Wala namang ibang makakaintindi sa kanya kung hindi ikaw. No? Iba pa din daw yung pinagsamahan nyo at iba pa rin daw talaga yung relasyon nyo, yung lalim, yung koneksyon. Pero sinayang niya eh, no? Sinayang niya po talaga. And sa nakikita ko ay mahihirapan po itong taong to sa mga susunod na panahon kapag hindi niya po talaga inamin yan sa sarili niya. Well, sa nakikita ko po, gusto niya rin pong mag-reach out sa iyo. Gusto niya pong mag-reach out, pero parang hindi ka kasi niya matingnan man lang, hindi ka niya kaya kausapin. And sabi niya, I can't even look at you right now. Oh, ayan, no? Hindi nga niya ikaw makausap. I can't even look at you right now. I'm too afraid to talk to you. Yan, takot na takot po siya, no? And sabi niya nga po, I just wish things were different, no? Nag-iisip din naman ito, no, na sana daw hindi ganito, no, yung mga nangyari sa inyo. Hindi gusto niya mag-reach out pero hindi kanya kayang tingnan man lang. Takot na takot siyang kausapin ka. Nagre-resonate ang Black and White Lover Oracle. Sabi niya lang po, I need more time, no? Kailangan niya lang daw talaga ng oras para dito. Pero magre-reach out po ito sa iyo. So yan po ang inyong second reading of the day, no? Kailangan niya lang ng oras pero maniwala ka hindi, magre-reach out po ito sa iyo. Hindi niya po yan kakayanin talaga. No, yung lungkot ng nararamdaman niya somehow lalabas at lalabas po yan. Okay? So that is your second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para alam ko naman po kung ano po ang emotions nyo right at this very moment. And for those of you who would like to have a private reading with me, you may message me po at Lady Lee Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB and Messenger account. Okay? Aantayin ko po ang mga messages nyo kung gusto nyo po talagang malaman if this energy is really for you, and then you may message me po at Lady Lee Elena. Okay? At ang lagi ko naman po sinasabi sa aking mga ever solid, loyal, and faithful na Lady Elena family is that I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. And lagi niyo po sanang tatandaan na when you wake up each day, you do 3 things that will make you happy for the day. Always prioritize yourself, forgive yourself, and always
choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. And you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for another set of reading for our third reading of the day. But God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Bigay ni Papa Jesus. Para sa'yo. Ito pa no. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigay ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niya pa. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunit. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pwede po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Gandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Ampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Ingat po kayo lahat. Apo, apo, apo. Panginoon po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. Salamat. God bless po. Kuya, pangkain
Babasahin mo po yan, ha? Tayo ka ba nandyan? Hindi po. Dito po, nasa timbahan po. Ah! Sa music ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, bye po. Dapat po, ingat. Pabigay po ni Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Yun. Tay, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa iyo ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan. O, nagkait. Hindi na size yan. Nasaan yung iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. Paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oy, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Dito ako nagtutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po. Thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Natandaan mo na ako. Ito. Ako po. Pabigay Si po. tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Tay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat Jesus. po, Ito ate. po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige, ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, Tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. Pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi niyo sino po. binubusinahan niya eh. Sige Thank po, you na bye-bye po. Thank you po. Salamat po, bye-bye. Brother. Basta. Pabigay ni Papa Jesus. Ang sa'yo. Ang kaya mo yan. Ba't hindi ka makatayo? Na ano ka?
Okay. Sige, bye-bye. Hello po! Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Hindi po, bye-bye po. God bless you. Tay! Magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate! Ano lang, baka maano siya. Ito po, oh, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh, pera po. God bless po. Okay, saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hi. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng uso. Hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Ano mo siya, lies pa yan. Kawawa naman. Hi, magandang araw po. Oh, Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano, pangdagdag po. Pagdagdag po, bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano mo. Ano? Dapat may tataligid lahat. Ano kami yun, narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito, naguguluhan, nagtatanong sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko.